umalis ka na lang ng Canada. Talagang hindi na namin kailangan kayo dito sa Canada. Uulitin ko, ganito ang komento ng isang kababayan natin, dugong Pilipino. Umalis ka na lang ng Canada. Talagang hindi na namin kailangan kayo dito sa Canada. Kumusta kabayan? This is Daz Pinoy TV and welcome to Canada. So umaga pa lang ay pumunta na ako ng training yard at maswerte tayo, may ito nakita na estudyante na ahid sa akin na nagpa-practice ng kanyang packing up exercise. So kung nakikita nyo ay yung gulong ng truck ay naka-turn fully left. Ayan. So yung trailer niya is halos naka 90 degrees. Yung trailer saka yung truck nakahalos 90 degrees. So ang tawag niyan kabayan is knifing. So huminto siya tapos pinihit niya yung gulong naman papuntang kanan. Ayan, sinagad yung ng kanan. So ang exercise na ito kabayan ay tawag is backing up, reverse. So papasok dyan yung trail niya, ipapasok niya dyan sa, napapansin nyo may mga may nakatayong kulay orange. Isa yan sa mga pinag-aaralan namin kasi yan ang isa sa mga test na gagawin namin during road test with examiner. So ayan, so ang allowable lang pala time limit dyan is 10 minutes kabayan. So maswerte ako kasi baguhan pa lang ako. Maswerte ako, mayroon akong nakitang nagde-demonstrate. So ayan, kung napapansin nyo, pasok na yung trailer niya, so dandahan siyang umatras. So dyan kabayan naman ay mayroong sinusunod na distance dyan. So ayan ang aming trainer, chinecheck niya, palapit na siya sa likod, chinecheck niya kung gaano kalayo yung gap, kasi hindi mo siya maaring isagad, dapat may distance dyan na at least 1 meter. At syempre sumama na rin ako kabayan sa kanilang highway exercise. So mas maganda malaman natin ng mas maaga pa kung ano yung mga dapat gawin para mas madali na sa akin na mag-adjust. Kumusta guys? Nako, madilim na naman Martes ho dito ngayon sa Canada, alas 12 ng tanghali. Ay nako, dumilim na naman. So pumunta ako na maaga dito sa yard kasi nga meron kasing option dito sa aming training na pwede kang mag-observe. Sa umaga pwede kang mag-observe, sumama ka sa mga kagaya ng kanina, may sinamahan ako isang Indiano, sumama ako sa kanila, nag-road test sila, nag-check ng brake, mga in-cabin inspection. So yung road test ang pinaka-importante, kaya sumama ako para malaman ko kung anong gagawin, yung mga advice ng trainer. Okay? At saka para kapag ako naman ang susunod, at least alam ko na ang gagawin. Kasi nga hindi ako marunong mag-manual. Hindi rin ako. Pambira. Ngayon pala ako hawak ng truck. So medyo kabado talaga, kaya pinaghahandaan ko. Kaya pumunta ako dito para mag-observe talaga kabayan. Lahat ng mga sinasabi ng instructor ay talagang inoobserbahan ko. Pati yung mga action ng driver, para naman meron na akong idea kung paano i-maneho yung truck. Kasi nga ang laki, ang hirap pala kasi may trailer. Ay nako po, Diyos ko po, ano ba itong pinasok ko? Pero ganun talaga, kailangan gawin para sa kinabukasan natin dito sa Canada. Ngayon, meron pala akong i-share sa inyo kabayan sa video na ito. Kasi nga mayroon isang kababayan natin ang nagkomento doon sa huli kong video, doon sa patungkol nga po doon sa ito yung video na yon ay bad news nga para sa akin. Kasi nga hindi na marirenew ang aking working permit, hindi na pwedeng i-apply ang LAMIA ng aking employer, gawa nga ho ng mataas na ho ang unemployment rate sa Sudbury, Ontario, Canada. Umabot na po sa 6%. Tapos low wage pa ako, close permit. So hindi na maaari i-renew ng aking employer ang aking work permit next year. So meron na lang akong almost 10 months
nalalabi bago mag-expire ang aking working permit. Kaya pinost ko yung video na yon. At para sa akin bad news siya, no? Pero sa iba siguro good news yun. Okay? So meron isang kababayan natin ang medyo nag-overstep siya sa ano sa kanyang komento, ano. Well, hindi natin siya masisisi. So ito, basahin ko na ang kanyang comment, kabayan. So ang pangalan nito ay di ko alam kung matapang to o kasi kung matapang ka, hindi ka dapat magtatago, magkukubli, magdi-disguise ng ibang surname. So ang pangalan niya sa kanyang YouTube account is, hindi ko alam kung totoong pangalan to eh. Ang sa kanyang user is YuYuXXYuyu. Kabayan, kung matapang ka, dapat gumamit ka ng tunay mong pangalan. Okay? Magkomento ka na. Libre naman na mag-comment eh. Okay? Saka ano mo yan, it's your rights na mag-express ng opinion. Wala namang mali. Medyo sumubra lang ng konti para sa akin, no? So ito na nga ang komento ni kabayan. Ang sabi niya dun sa huling video ko, ang sabi niya, okay, ang sabi niya, umalis ka na lang ng Canada. Talagang hindi na namin kailangan kayo dito sa Canada. Uulitin ko, ganito ang komento na isang kababayan natin, ha, dugong Pilipino. Umalis ka na lang ng Canada. Talagang hindi na namin kailangan kayo dito sa Canada. O di ba kabayan? Mantakin nyo yan. Narinig mo sa isang dugong Pilipino, sa isang kapwa Pilipino. Kapwa Pilipino ang humahatak sa kapwa Pilipino. Nakarating ka lang sa ibang bansa, kala mo kung sino ka na. Di ba? Well, hindi kita masisisi, ano? Kung ganyan ka pinalaki na yung magulang, pinalaki na walang modo, pinalaki ka na yung magulang na walang respeto sa kapwa-tao. Well, hindi kita masisisi. Ako nga ay 17 years ako sa Dubai. Hindi ko naman pinagmamalaki yun. 17 years ako sa Dubai, nanatili akong humble, nanatili akong yung paa ko ay nanatili sa lupa. Hindi pinasukan ng hangin yung utak ko. Hindi kagaya mo. Nakarating ka ng Canada, medyo pinasukan na ng hangin yung utak mo. Medyo yumabang lang tayo ng konti, ano? Grabe si kabayan, no? Umalis ka na lang ng Canada. Talagang hindi na namin kailangan kayo dito sa Canada. O, di ba? Ang sama ng komento, ano? Nagpalit ka lang ng ano, sabihin na natin na Canadian citizens ka na. Salamat, Canadian citizens ka na. Congrats sa'yo. Pero hindi mo mapagkakaila, kabayan. Dugo mo ay Pilipino pa rin. Nagpalit ka man ng passport. Okay? Nag-iba naman yung papilis mo. Naging citizens ka na. Pero di mo madi-deny yung mga kaninunuan mo ay mga Pilipino. Okay? So, yun lang. Medyo masakit pakinggan kapag ka narinig pala sa ibang kapag narinig mo sa kapwa Pilipino, ano? Medyo baon sa puso eh. So, ito lang bago ako magtapos, meron lang ako i-share doon sa kabayan natin na sana tatatak sa kanyang isipan. May i-share akong Bible verse mula po ito sa John 4, kung hindi ko nagkakamali, John chapter 4 verse 6. Ang sabi doon is, but He, the Lord, give us more grace. That's why Scripture says, God opposes the proud but show favor to the humble. Okay, sana tumatak yan sa isipan mo, kabayan, at hindi lang isipan, sa puso, ano, na maging humble tayo sa lahat man ng oras, ano man ang marating natin sa buhay. Sana maging humble lang tayo. Huwag tayong manglait ng ibang tao, kasi nga hindi mo alam yung pinagdadaanan nila. Okay? So ang training ko is alas 4 pa. Pumunta lang ako dito para mag-observe, para kapag ako naman nasasalang doon,
ay alam ko na ang aking gagawin. This is it, kabayan. My second day of practical training para po sa Class A or EZ truck license training. So ito yung truck nila, no? Sa likod may dalawang upuan. So ayan yung harapan, manual. Dito ako natatakot sa manual na to eh. Hirap talaga pag walang experience sa magmamaniho ng manual. So ayan ang dashboard, instruments cluster. Ito yung sa air brake. Okay, sa trailer, sa truck. So that's it. Okay, susubukan ko pong kumuha ng video, magpaalam sa aking instructor kung pwede kumuha ng footages using my GoPro. Lalagay ko lang dito sa aking dito sa aking ulo kasi meron akong meron akong anong tawag doon, head bracket mounting sa aking GoPro. Try ko lang, susubukan ko kung papayag. Pero kapag hindi, ikukwento ko na sa iyo kung anong nangyari. Okay? Mag-alas 4 na. Madilim na dito sa Canada. Oh my God, kabayan, sobrang hirap pala. Ang hirap itimpla. Kulang sa timing. Wala talaga sa timing. Ang hirap pala ng double clutch manual. Diyos ko po. Pero di bale, kasi unang subok pa naman ito eh. Dinala niya ako dun sa malayo. Bumiyahe kami napakalayo. So 3 hours lang yung practical ko, mula alas 4 ngayon hanggang alas 7. Buti na lang walang tao doon. Hirap pala talaga ng mahirap pag nasanay ka sa sa automatic. Kasi double clutch ang kanyang shifting pala kapag upper shifting, clutch, so clutch, tapos imamanual mo yung gear, tapos clutch uli, tapos gear uli. So ganoon ang kanyang sequence, no? Pag up gear, clutch, neutral, clutch uli, gear. So ganoon ang kanyang upshift. Sa downshift naman medyo nahirapan ako kasi kailangan mo mababa yung RPM. Yung RPM nasa 900 siguro, 900 RPM dapat pababa. Doon ko nahirapan sa downshift kasi nalilito pa ako eh. Tapos inahanap ko pa yung mga kung anong gear na ako. So sa downshift is clutch, neutral, tapos RPM high, tapos neutral ulit, tapos gear, pasok. Ay naku po, kabayan. Okay, so hanggang dito na lang. Mula po dito sa Sudbury, Ontario, Canada. This is Dads from Dads Info TV. See you soon. Shukran. Paalam. Gabi na.